Ang kwento ay magsisimula sa Setukuya Academy. Isang paaralang para lang sa mga gwapo, kaya baka hindi ka pwede rito. Sa gitna ng ingay mula sa mga napakaraming estudyante, may isang lalaking talunan na nagngangalang So. Maya-maya, naglabas siya ng isang limited edition na anime movie para mapanood din ng kanyang mga kaklase. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mabilis na lumapit ang isang sexing blonde na babae at hiniram ang kanyang limited edition pack. Siya si Kay, ang tipikal na sikat, extroverted, aktibo, at sobrang masiglang babae. Samantala, ang kasama naman niyang si Amane ay ang mismong kabaligtaran niya, malamig, tahimik, at malayo ang loob sa mga tao. Para sa isang otako na tulad ni Takuya, pakiramdam niya ay wala siyang pag-asa sa harap ng isang sikat na babaeng tulad ni Amane. Sa isip kasi niya, hinding-hindi makikitungo ng mabuti ang mga sikat na magaganda sa mga katulad niyang pangit. Nang mapagkamalan ni Kei na, Pokacho, ang karakter sa anime, agad siyang itinuwid ni Takuya at ipinaliwanag na isa itong companion character na unang lumabas sa episode 4. Ngunit laking gulat ni Takuya nang biglang sumabat si Amane at sinabing lumabas na talaga ang karakter na iyon sa episode 2. Hindi makapaniwala si Takuya. Napatanong siya sa sarili, si Amane na ba ang tadhana ko? Pero mabilis din niyang iwinaksi ang isiping iyon. Lalo pang nagulat si Takuya sa sunod na kilos ni Kei. Dinampot ng dalaga ang isa pang anime merchandise, sinunod ang mga tagubilin, at pinindot ang buntot nito kaya bamuka ang mga mata ng laruan. Sobrang naaliw rito si Kei kaya naging mausisa siya sa pangunahing kwento ng anime. Hindi niya alam, ito ang tanong na pinapangarap marinig ng sinumang otako mula sa ibang tao. Higit na nakakagulat dahil si Amane, na kanina patahimik sa tabi, ay nagpakita rin ng interes at tila natutuwa sa pakikipagkaibigan ni Kei kay Takuya. Sinabi pa ni Amane na bukas din ay dadalhin niya ang orihinal na manga para ipahiram kay Kei. At tama nga si Amane, lumabas talaga ang karakter na iyon sa episode 2, isang maliit na detalye na kahit ang mga manunood ay hindi napansin, at halos hindi malalaman ng mga ordinaryong tao. Masyadong malinaw ang sagot, kung hindi tunay na tagahanga si Amane, hindi niya alam ang detalyeng iyon. Pero hindi pa rin makapaniwala si Takuya. Paano magugustuhan ng isa sa pinakasikat na babae sa klase ang isang loli anime na tulad nito? Gusto niya itong kumpirmahin sa sarili dahil ayaw niyang palampasin ang madalang na pagkakataong makatagpo ng kapwa niya otako. Kaya naman pagkatapos ng klase, agad niyang sinundan si Amane, ngunit malamig lang siya nitong iniwasan. Maya-maya, narinig ni Takuya si Amane na nagbubuntong hininga mag-isa habang nakatingin sa isang limited edition na keychain. Sabi ni Amane sa sarili, sayang daw dahil akala niya ay makukuha niya ang rare na bersyon, pero matapos umikot ng 3 beses sa gachapan, puro normal na kulay lang ang nakuha niya. Dahil nakita ni Takuya na mayroon siya ng rare color na iyon, agad siyang lumapit at nagpas siyang ibigay ito kay Amane. Sobrang nagpasalamat ang dalaga at sinabing tiyak na matutuwa ang kanyang kapatid, dahil idinahilan niya ito para itago ang sarili niyang hilig. Nang araw ding iyon, biglang sumulpat si Kei at kinuha ang keychain habang nagpapanggap na hinigop ito ng UFO. Walang nagawa si Takuya kundi mapatunganga sa kakaibang kilos ng babae. Simula nang maupo ito sa harap niya, palagi na lang itong walang pakialam sa personal space. Bagamat masaya si Takuya na may sikat na babaeng pumapansin sa kanya, sa kaibuturan ng kanyang puso bilang otako, naghahangad pa rin siya ng kaunting pribadong espasyo. Ang nakakagulat, binanggit ni Kei ang eksaktong pangalan ng karakter sa keychain, na agad na nagpabuhay sa dugo ni Takuya sa tuwa. Lumabas na nabasa na pala nito ang manga na hiniram kay Amane. Habang masayang nagkikwento si Kei, dahan-daang itong sinabihan ni Takuya na hinaan ang boses, at nangakong makikinig siya ng mabuti. Pagkatapos ay bigla niyang itinanong, kung mayroon ba itong mga Blue Wolf na merchandise. Siyempre mayroon si Takuya, pero nakatago ito para walang makakita. Biglang hinawakan ni Kei ang telepono ni Takuya at natuklasan na ang personal account nito ay puro anime fan arts. Natakot si Takuya na baka husgahan, pagtawanan, at pandirihan siya tulad ng karaniwang nararanasan ng mga otako. Ngunit iba si Kei. Hindi niya ito hinamak, kundi pinuri pa ang mga drawing ni Takuya. Masaya si Takuya dahil sa wakas ay may nakatagpo siyang nakakaunawa sa kanya, pero nararamdaman niya pa ring may kulang.
Kinaumagahan, pumasok sa paaralan si Takuya na namumula ang mga mata. Umiyak siya dahil namatay ang paborito niyang karakter na si Pat sa pinanood niyang episode kagabi. Gustong-gusto niya itong ibahagi sa iba pero wala siyang mapagsabihan. Sa oras na iyon, nakasalubong niya si Amane na namumula rin ang mga mata. Sigurado si Takuya na umiyak din si Amane dahil sa anime. Patunay ito na si Amane ay isang closet otaku. Ngunit pagdating sa paaralan, biglang nagtapat ng pag-ibig ang kapitan ng junior football team kay Amane. Agad naman itong tinanggihan ng dalaga dahil hindi naman sila magkakilala. Nainggit ang mga babae sa paligid habang pinag-uusapan ang kagandahan at perpektong balat ni Amane. Aksidenteng narinig ni Takuya na binanggit ng mga ito ang isang cute na accessory sa bag ni Amane. Nang lumingon si Takuya, laking gulat niya. Iyon ang opisyal na plushie ng pangunahing karakter sa anime, isang napakabihirang limited item na kahit ang mga hardcore fan ay mahihiyang isabit sa bag. Sinubukan niyang iparating kay Amane na naiyak siya buong gabi dahil sa pagkamatay ni Pat, para tingnan kung magre-react ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sumulpot si Kay sa likod at biniro silang dalawa na para silang nagde-date. Mabilis na nagpanik si Amane at nagpaliwanag na tungkol lang sa accessory sa bag ang pinag-uusapan nila, habang humihingi ng tulong kay Takuya gamit ang kanyang mga mata para sakyan ang palusot. Dahil dito, tuluyang nalito ang utak ni Takuya. Nang mag-umpisa ang klase, natuklasan ni Takuya na nakalimutan niya ang kanyang textbook, at ang guro pa naman sa oras na iyon ang pinakatatakutan sa buong paaralan. Kukuha sana siya ng ibang libro para magpanggap, ngunit biglang tumawag ang guro para magpabasa ayon sa class list. Nang turn na ni Takuya, lumingon si Kay at napansing wala itong libro. Agad na tumayo si Kay, hinarap ang guro, at nagsinungaling na siya ang nakalimot ng libro sabay pasa ng sarili niyang libro kay Takuya. Bulong ni Kay, pambawi raw ito sa lahat ng tulong na ibinigay sa kanya ni Takuya noon. Pagkatapos ng klase, niyaya ng isang grupo ng mga lalaki sina Kay at Amane para magkaraoke. Ito ang araw ng release ng unang bersyon ng anime Blind Box, kung saan isang kahon lang ang pwedeng bilhin ng bawat tao dahil napaka-rare nito. Nang makarating na sa shopping center, laking gulat niya nang makasalubong doon sina Kay at Amane. Agad na umiwas ng tingin si Amane dahil sa hiya, habang si Takuya naman ay napatigil. Akala niya ay nagkaraoke ang dalawa, pero lumalabas na umalis din sila agad dahil masyadong maraming lalaki at parang naging masamang panaginip ang setup para sa kanila. Bukod dito, nalaman pala ni Kay na araw ng release ng Blind Box ngayon at nakita niyang interesado si Amane, kaya sumama siya para makiusyoso. Napaisip si Takuya, na ayain silang dalawa na sabay-sabay silang bumili, para mas malaki ang tsansang makuha ang gusto nilang karakter. Kaya, maya-maya ay nagtagumpay silang makuha ito. Sa wakas, dahil nagawa nilang makuha ang karakter na pinakagusto niya, naniwala na si Takuya na ito ay gantimpala sa paggawa niya ng mabuti ngayong araw. Sinurpresa rin sila ni Kay nang makuha nito ang hidden rare version. At si Amane naman, kahit hindi nakuha ang paboritong karakter, ay masaya pa rin sa nakuha niyang sipat. Sa sandaling iyon, unti-unting nagbago ang pananaw ni Takuya. Marahil, ang isang sikat na babae at ang isang otako ay hindi naman talaga magkaiba ng mundo, at kaya naman nilang magkasundo. Marahil, maaari din silang maging mas malapit kaysa sa inaasahan niya. Sa ikalawang episode, tinanong ni Kay si Takuya kung alam ba nito ang orihinal na kakayahan ng karakter na paborito nito. Kaagad namang napagtanto ni Amane na ang tinutukoy ni Kay, ay ang episode 4 na kalalabas pa lamang. Masaya si Takuya dahil mula ngayon, maaari na niyang makausap at makatalakayan ang dalawang babaeng ito tungkol sa kanyang mga hobby. Hindi nagtagal, nagpa siya ang dalawang dalaga na bumisita sa bahay ni Takuya upang maglaro, magbonding, at manood ng Blu-ray ng anime mula sa kanyang mga koleksyon. Bilang isang tunay na otako, at dahil ayaw din niyang mapahiya, sumang-ayon naman siya. Hindi kailanman naisip ni Takuya na ang kanyang silid na puno ng mga anime DVD ay magiging sentro ng pansin ng dalawa sa pinakasikat na babae sa kanilang klase. Talagang lumampas ito sa kanyang imahinasyon. Sa normal na sitwasyon kasi, hindi niya alam kung paano makikipag-usap sa mga babaeng katulad nila, lalo na sa paaralan, kung saan ang dalawa ang pinakasikat at tinitingala ng lahat. Dahil sa matinding hiya,
Pumasok pa sa isip ni Takuya na ipahiram na lang sa kanila ang mga DVD para mapanood ng mga ito sa sarili nilang bahay ng libre. Matapos tiisin ang walang katapusang pambubuska at pang-aasar ni Kay, nagpasya na silang simulan na ang panonood. Kaya, maya-maya habang nanonood, salamat sa kanilang masasayang pag-uusap, naramdaman ni Takuya at Amane na mas naging kawili-wili ang panonood ng anime kaysa sa dati. Tanging si Kay naman ang nakapansin na ang panonood sa reaksyon ng dalawa ay mas masaya pa kaysa sa mismong anime na ipinapalabas. Sa isang sandali, naging masyadong emosyonal at masigla si Amane kaya hindi niya namamalayang nahawakan niya ang damit ni Takuya, habang nasa sabik na ipinapaalala rito na malapit nang lumabas ang karakter na si Pat. Ang imaheng nakita ni Takuya kay Amane sa oras na iyon ay medyo malabo, pero pakiramdam niya, iyon ang unang pagkakataon na nakita niya ang totoong mukha ng dalaga, isang napakagandang tanawin. Maya-maya, hiniling ni Amane na makita ang mga fan art niya. Ngunit, medyo nahihiya rin si Takuya dahil hindi siya kumpiyansa sa kanyang mga iginuhit na fan art. Matapos ang ilang sandali, nagpasya siyang hayaan si Amane na tingnan ang kanyang social media account. Ngunit sa isang sulyap pa lang, nahulaan agad ni Amane na ang account ni Takuya ay ang sikat na Otaku Ocean. Si Kay naman na nakahiga sa kama ay mausisang nagtanong kung sikat ba si Takuya, ngunit agad itong itinanggi ng lalaki at sinabing, mayroon lamang siyang humigit kumulang 50 followers. Ipinalusot din niya na ang account na iyon ay ginawa niya talaga para sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Pagkatapos nito, nagsimulang makiusap si Amane kay Takuya na turuan at gabayan siya sa pagguhit. Sa harap ng matinding hilig at determinasyon ni Amane, hindi na kayanan ni Takuya ang pressure kaya sinabihan niya itong subukan muna. Ngunit matapos ang ilang sandali, bigla niyang napagtanto na mayroon pa palang ikatlong tao sa silid, si Kay. Nagmamadaling humingi ng paumanhin si Takuya dahil sa aksidenteng pagkakalimot sa kanya. Naramdaman niya na kung titingnan pa siya ni Kay ng matagal ay lalo siyang mahihiya. Ngunit hindi ito ikinalungkot ni Kay, marahan lang nitong sinabi na nasanay na siya rito, dahil sa tabi ni Amane, ang hindi mapansin o ma-outcast ay isang karaniwang bagay na. Nang makita ang dalawang dalaga na palaging nagiging sentro ng atensyon, biglang napagtanto ni Takuya ang malaking distansya sa pagitan nila. Nabubuhay talaga sila sa dalawang magkaibang mundo. Bago umuwi, nagpasalamat si Amane kay Takuya sa pagtuturo sa kanya, at tapat namang sumagot ang lalaki na hindi pa siya nakakaramdam ng ganoong katuwaan tulad ng araw na ito. Humingi rin si Takuya ng paumanhin sa biglaang pagtanggap sa kanya bilang kaibigan. Kaya, nang makita siya ni Kay na nakayuko, agad na sinabi nito na ngayon ay magkakaibigan na sila, kaya hindi na kailangan pang mag-alinlangan. Bukod dito, napakasaya ng araw na iyon, kaya sila dapat ang magpasalamat sa kanya. Ngunit ng gabing iyon, nang matutulog na siya, ang bango ng pabango mula kina Amane at Kay ay nanatili sa kanyang silid, isang bagay na aksidenteng nagpagising sa mga magulong isip sa kanyang ulo. Ang kwarto niya ngayon ay tila naging imbakan ng mga alaala sa isang panaginip, na naging dahilan upang hindi siya makatulog buong gabi. Kinaumagahan pagkatapos ng klase, maagang umuwi si Kay. Nang makitang nag-iisa na lang si Amane, naisip ni Takuya na magtanong tungkol sa anime account ng kapatid, na sinabi ni Amane. Ngunit tumanggi si Amane na ibunyag ang pangalan nito dahil marami raw itong posts na walang kaugnayan sa seryeng Shining May. Nang marinig ito, agad na natiyak ni Takuya na iyon nga ang secret account ni Amane. Bumantong hininga na lang si Takuya habang iniisip na sayang ang pagkakataon, noong una ay gusto lang naman niyang makasama ang isang taong may kaparehong hobby sa panunood ng Shining May upang magpalitan ng komento, ngunit tila lumipas na ang tsansang iyon. Pagkasabi pa lang yun ni Takuya, muling nagulat si Amane at aksidenteng naibunyag na ang pangalan ng kanyang secret account ay Imperial Girl. Dahil dito, mabilis na nag-follow back ang dalawa sa isa't isa. Sakto naman na ipinalabas ang bagong episode ng serye sa tamang oras. Ang patuloy na pagdating ng mga mensahe ay lalong nagpadama kay Takuya ng pagkagulat sa dalawang magkaibang personalidad ni Amane, malamig at masungit sa labas, ngunit puno ng emosyon at hyper sa loob. Isang araw, natuklasan ni Takuya na ang bagong limited merchandise ng anime ay ibinebenta sa department ng mga damit pambata sa isang supermarket, isang bagay na wala kahit sa specialty shop na malapit sa kanilang bahay.
Sa oras na iyon, isang babae ang tumawag sa kanyang pangalan mula sa likuran. Sa una ay inakala niya na ito ang ina ng dalawang bata, ngunit sino ang mag-aakala na si Kay pala ito, na kasalukuyang nasa estado ng matinding pag-aalinlangan at hiyang-hiya. Lumalabas na ang pamilya ni Kay ay may maraming magkakapatid. Dahil laging abala ang kanyang mga magulang, madalas niyang kailangang alagaan ang dalawa niyang mas babatang kapatid. Hindi maunawaan ni Takuya kung bakit ang palaging walang pakialam at cool na dalaga sa paaralan ay tila lito at hiyang-hiya ngayon. Lalo pang naging nakakatawa ang sitwasyon ng isipin ng dalawang bata na si Takuya ang kasintahan ng kanilang ate. Kinaumagahan, natuklasan ni Kay na sina Takuya at Amane ay nagka-follow back na sa social media at madalas pang nagte-text ng patago sa likod niya. Nagdulot ito ng matinding pagseselos at pagkairite sa kanya. Kaya naman, minabuti ni Kay na makipagpalitan na rin ng contact information kay Takuya, na masaya namang tinanggap ng lalaki. Ngunit ang mas nakakagulat, ng gabing iyon, magkasabay na nagpadala ng mensahe ang dalawang dalaga sa kanya sa parehong oras. At nang sumunod na break sa paaralan, lumapit si Kay kay Takuya at hiningi na maglakad-lakad silang dalawa at manood ng pelikula ng magkasama.